Alright, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Muling nagbabalik ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos. Nasa usapin po tayo ng new birth, spiritual birth, na nabanggit po sa John chapter 3, verse 3. Ye must be born again. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ano po yung mga evidence, the physical evidence of the spiritual birth? Pag binasa po ninyo ang Titus chapter 3, okay, nabanggit po doon ang washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost na tumutukoy sa new birth. Okay? Ano po itong new birth? Kung ikaw ay pinanganak sa physical, ang tawag dyan ay physical birth. Kapag ipinanganak ka sa spirit, ang tawag dyan ay spiritual birth. Sabi po ng Titus chapter 3, verse number 4. Magsimula ho tayo sa verse number 4. But after that, the kindness and love of God, our Savior toward men appeared. 5. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration. New birth po ang ibig sabihin ng regeneration. And renewing of the Holy Ghost. Okay? So, connected po itong Titus chapter 3 verse 5 sa new birth. Sapagkat nabanggit po rito yung regeneration. Okay? Pagka panganak maguli. Ano po ang evidence ayon sa Titus chapter 3 na ikaw ay nagkaroon ng new birth or regeneration nga na tinatawag at renewing of the Holy Ghost. Okay? Verse 6, Titus chapter 3 pa rin, para nasa context tayo, hindi ho tayo out of context. Ano po? Which is shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior. Nabanggit po ang Panginoong Jesus as our Savior. That being justified by His grace, we should be made heir according to the hope of eternal life. Kagaya ng John chapter 3, nandun ang eternal life, nandito rin po ang eternal life, nandito din po ang grace ng Panginoon. Verse number 8. Okay? This is the faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believe, ayan po yung believe, ayan yung faith, in God might be careful to maintain good work. These things are good and profitable unto me. So maliwanag mga kapatid, na ito po ay connected sa tinatawag justification by faith, by grace, through faith. So, magkaka-connected po itong justification by faith. Paano ka ma-justify by faith? If you believe on Jesus Christ as your Lord and Savior. Hindi sa mabuting gawa na iyong ginawa, kundi dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus, hindi mo pwedeng tatanggalin. Listen to me very carefully. Yung action word na believe para ikaw ay ma-justify at mai-apply sa iyo yung tinatawag na new birth. Ayon po sa mga talatang ito, magkakasama ang faith, grace, justification by grace, eternal life, and new birth. Kami po, ako po personally, I believe na sa araw na ikaw ay tumanggap sa Panginoong Hesus, ayon po sa mga talatang binanggit natin, lalong-lalo na Titus chapter 3 verse 5, na born again ka spiritually. Hindi ko po nakita yung process kasi spiritual yon. Ang nakita ko at ang nalaman ko is yung aking physical experience na pagtanggap sa Panginoong Hesus. Yun po yung physical evidence ng new birth na spiritual. Now, I don't know if you agree with me, pero mahalaga na alam mo yung Bible mo. Basahin nyo po
ang mga talata na ibinigay ko sa inyo. Ako po inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos. Muling nagsasabi, mahalaga na alam mo ang Bible mo.